Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po, Miss Winnie. Isa po ako sa marami niyong taga-subaybay. Nais ko lang pong ibahagi ang karanasan ko nung namamasukan pa po ako bilang kasambahay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lenlen. 45 na po ako ngayon, pero ang ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari 10 taon na ang nakararaan. Naaalala ko po, natanggal na naman ako sa trabaho nung mga oras na yun, kaya naghanap ako ng bagong mapapasukan. At pinalad naman po ako na makakita ng isang karatula sa isang malaking bahay malapit sa dati kong pinapasukan. Lakas loob na nagdoorbell ako. Hindi naman nagtagal ay may isang binatang nagbukas ng mataas at malaking gate. Sir, good morning po. Nakita ko po yung karatula nyo eh. Mag-a-apply po sana ako bilang kasambahay. Ay, sandali lang po. Tatawagin ko po si Manang Betty. Sige, maghihintay ako rito. Tinalikuran ako ng binata. Habang hinihintay ko pa ang sinasabi niyang Manang Betty, ay inilabas ko ang dingdong na nasa bulsa ko. Kinain ko yun habang hinihintay na bumalik ang kausap ko kanina. Hindi nagtagal ay bumalik na ang binatilyo, pero hindi na siya nag-iisa. May kasama siyang isang matandang babae. Sa palagay ko yun ang sinasabi niyang Manang Betty, kaya naman kaagad kong binulsa ang kinakain ko. Magandang araw po. Ako po si Lenlen. Mag-a-apply po sana ako bilang kasambahay. Tawagin mo na lang akong Manang Betty. Halika, pasok ka para ma-interview ka ng amo natin. Sa pagtalikod ni Manang Betty ay pasimple muna akong dumukot ng dingdong sa bulsa ko. Mabilis ko yung isinubo bago sumunod sa matanda. Pagdating sa loob ng bahay ay nakita ko ang isang matandang lalaki na prenteng nakaupo sa sofa. May hawak din siyang dyaryo. Lumapit kami ni Manang Betty sa kanya at bumati. Sir Roger, may nag-a-apply na po bilang kasambahay. Magandang araw po, Sir Roger. Maupo ka. Nakangiti naman akong umupo sa kaharap na upuan ni Sir Roger. Sa totoo lang ay kinakabahan talaga ako. Kaya nang iabot ko ang biodata ko ay nanginginig pa ang mga kamay ko. Walang ngiti namang kinuha yun sa kamay ko ni Sir Roger. Sandaling pinasadahan niya yon at saka inilapag sa lamisitang nasa pagitan namin. Nakalagay sa biodata mo na marami ka nang napasukang trabaho. At ang huli ay kila Mrs. Galang. Isa sa pinakamayaman dito sa lugar namin. Opo. Pwede ko bang malaman kung bakit ka umalis sa kanila? Ano po kasi, nahuli po kasi ako ni Mrs. Galang na kumakain nung gabi. Katatapos lang po ng trabaho ko noon. Sa pagod ko po naisipan ko munang kumain bago magpahinga. Pero sariling pera ko po ang pinangbili ko ng pagkain. Hindi po ako kumuha sa grocery po ni Mrs. Galang. Hindi umimik si Sir Roger. Kaya naman tinambol ng kaba ang dibdib ko. Kinabahan ako na baka dahil doon ay hindi ako matanggap. Hindi pwede, sapagkat kung hindi ako matatanggap ngayon, wala akong matutuluyan. Wala na akong pamilya kaya mahirap para sa akin ang mawala ng trabaho. Plano ko pa sanang magpaliwanag nang bigla na lang tumunog ang cellphone ni Sir Roger. Kailangan kong sagutin to. Manang Betty, ikaw na muna ang bahala sa kanya ha? Sige po. Nang makaalis na si Sir Roger ay doon lang ako nakahinga ng maluwag. Bukod sa seryosong aura niya ay nakakatakot din ang mga titig niya. Parang hinahalukay niya ang kaloob-looban ko. Mabuti na lang at kabaliktaran nun ang aura ni Manang Betty. Mukhang mas mabait ang matandang babae. Bukod pa ron ay nadadala ako sa ngiti niya. Ilang taon ka na nga pala? 35 po. Wala po akong anak o asawa. Single po ako. Okay lang ba sa'yo na stay in ka? Opo, wala naman po akong bahay na uuwian kaya lahat po ng trabaho ko ay stay in ako. Okay, pwede ka nang magsimula bukas. Sa ngayon ay pag-usapan muna natin ang mga patakaran dito sa bahay. Tanggap na po ako? Oo naman, mukhang hindi ka naman gagawa ng kalokohan Sana lang ay hindi mo ko ipahiya kay Sir Roger. Ay opo, gagalingan ko po sa trabaho, hindi po kayo mapapahiya. Oo nga pala, magkasama tayo sa kwarto. Gusto mo bang magpahinga na muna o pag-usapan natin ang mga patakaran? Dadalhin ko na lang po muna ang gamit ko sa kwarto. Tapos pag-usapan po natin ang patakaran. Mahirap po mag-usap kapag may bitbit Natatawang tumango naman si Manang Betty sa akin
At saka siya tumayo at sinamahan ako sa quarters namin. Kagaya ng sinabi ko kay Manang Betty ay ibinaba ko lang ang mga gamit ko at saka ako nagpunta sa kusina. Doon ay sinabi niya sa akin ang mga nakatokang gagawin ko sa araw-araw. Matiim naman akong nakikinig sa lahat ng sinasabi niya. Ikaw ang maghuhugas ng mga hugasin. Ikaw din ang maglalaba. Huwag kang mag-alala dahil may washing machine naman tayo. Sa paglilinis naman ng bahay ay ako na ang bahala sa itaas at sa mga kwarto. Ikaw dito ka lang sa unang palapag. Ako naman ang nakatoka sa pagluluto, pamamalengke at iba pang gawain. Kailangan ko lang talaga ng makakasama. Tumatanda na ako at hindi ko na kayang gawin pa ang lahat. Opo, magkano po palang sahod? Ay nako, nakalimutan kong itanong kay Sir Roger. Pero sa pagkakaalam ko ay 15,000 monthly ang sahod. May 2 day off tayo kada buwan. Libre nga rin pala ang pagkain natin. Ang bibilhin mo na lang ay ang mga personal mong gamit. Talaga po? Naku, napakaswerte ko naman po. Alam mo, kung matiisin ka ay magtatagal ka rito. Hindi naman mahirap ang gawain natin. Marami pa rin tayong pahinga. Naku, dyan po ako magaling. Matiisin at masipag po ako. Kahit po malaki ang pangangatawan ko ay maliksi rin po akong kumilos at pulido ang trabaho. Nang araw na yon ay panay-usap lang ang ginawa namin ni Manang Betty tungkol sa mga patakaran at mga gawain sa bahay. Hanggang sumapit ang gabi, nakaluto na nun si Manang Betty ng hapunan namin. Balak ko sana siyang tulungang maghain sa mahabang lamesa na nasa komedor, pero pinigilan niya ako. Hindi na, bukas pa ang simula ng trabaho mo. Pakitawag mo na lang si Sir Roger sa study room niya. Sige po. Hahakbang na sana ako nang maalala kong hindi ko pa pala alam kung saan ang sinasabing study room ni Manang Betty. Kaya muli akong bumaling kay Manang para magtanong. Manang Betty, saan nga po palang study room ni Sir Roger? Ay oo nga pala, hindi mo pa nga pala alam. Pag-akyat mo unang pinto sa kanan. Kumatok ka muna bago pumasok ha? Okay po, salamat Manang. Malalaki ang mga hakbang ko palapit sa hagdanan. Bumuntong hininga pa ako bago ko inihakbang ang mga paa ko sa baitang ng hagdan. Kinakabahan ako dahil alam kong mabigat ako at natatakot akong makalikha ng ingay. Base kasi sa unang impression ko kay Sir Roger ay mukha siyang masungit. Hindi lang ako makapagtanong kay Manang Betty. Nahihiya pa kasi ko, lalo na at katatanggap pa lang sa akin. Habang dahan-dahan ang ginagawa kong paghakbang sa bawat baitang, ay bigla namang bumukas ang pinto ng isang silid sa itaas. Kaya napatingala ako. Ilang sandali pa ay nakita ko na si Sir Roger. Mukhang pababa na rin siya. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba, kaya naman mabilis kong sinabi na inutusan lang ako ni Manang Betty. Ay, Sir Roger, magandang gabi po. Inutusan lang po ako ni Manang Betty para po sana itawagin kayo. Luto na po ang hapunan. Sige, bababa na rin ako. Pakisabi kay Manang Betty, yayain na si Elmo para sabay-sabay na tayo kumain. Sabay-sabay po tayo? Hindi ba nabanggit ni Manang Betty na sabay ko kayong kakain? Hindi po. Baka po nakalimutan lang po ni Manang. Siguro nga. Sige na. Tumangulang ako at nagmamadali nang bumaba. Pagbaba ko ay dumiretso ko sa kusina. Doon ay inabutan kong nagtitimpla ng maiinom si Manang Betty. Kasama niya rin ang binatang nagbukas ng gate kanina sa akin. Sa palagay ko, siya ang sinasabing Elmo ni Sir Roger. Manang, pababa na po si Sir Roger. Ganun ba? Elmo, dalhin mo na ang juice na ito. Halika na rin, Lenlen. Sasabayan natin sa pagkain si Sir Roger. Tumangulang ako tsaka sumama kila Manang Betty papunta sa komedor. Nadatnan na namin doon si Sir Roger. Kagaya kanina ay may hawak na naman siyang dyaryo. Ngunit nabaling ang tingin ko sa mga pagkaing nakahain nang makaamoy ako ng mabango. Isa-isa kong tinignan ang mga pagkaing nakahain sa lamesa. Pakiramdam ko ay naglalaway na ako, lalo na sa patatim na nakalagay sa malaking lalagyan. May chop suey din at calamares. Iniisip ko pa nga na napakasarap ng mga yun at malasa. Ang ganda rin ng pagkakahain ni Manang Betty. Parang nasa mamahaling restaurant kami. Natauhan lang ako nang tapikin ako ni Manang Betty.
Lenlen, ayos ka lang ba? Maupo ka na. Dito ka na lang umupo sa tabi ko. Pasensya na po. Ngayon ko lang po kasi mararanasang makasabay ang amo ko sa pagkain. Ganun ba? Simula ngayon lagi nyo na akong kasabay kakain. Mas masarap kumain kapag may kasalo ka. O siya, kumain na tayo. Dito ay hindi pwedeng hindi tayo sabay-sabay nakakain. Isa pa, kung ano ang inihahain natin kay Sir Roger, yun din ang kakainin natin. Sobrang saya ko sa narinig ko. Ngayon lang ako nakakita ng among kagaya ni Sir Roger. Pero kinakabahan pa rin ako sa kanya. Pakiramdam ko, hindi ako pwedeng magkamali. Kumain na tayo habang mainit pa ang pagkain. Naunang nagsandok si Sir Roger. Doon lang kami sumunod sa kanya. Kinapalan ko na rin ang mukha ko. Sumandok talaga ako ng maraming kanin. Mahiyain naman talaga ako sa ibang bagay Pero pagdating sa pagkain, makapal ang mukha ko. Sa kalagitnaan ng pagkain namin, hindi ko napigilan ang sarili ko na simutin hanggang buto ang patatim. Sarap na sarap ako. Tumaas lang ang tingin ko nang marinig ko ang mahinang tawa ni Manang Betty. Kaya naman nakaramdam na naman ako ng hiya. Pasensya na po. Ngayon lang po ako nakakain ng patatim ang sarap-sarap po, ang lambot. Tapos yung sabaw, panalo. Kahit nga po sabaw lang pwede nang iulam Oh, tapos na ako. Kumain lang kayo ng kumain ha. Panigurado namang sobrang niluto ni Manang. Magsandok na lang ulit kayo ron. Dadalhan na lang kita ng tsaa mamaya pagkatapos kong kumain, sir. Sige lang. Matapos sabihin niyo ni Sir Roger ay umalis na siya at umakyat na ulit. Kaya nagpatuloy ako sa pagkain. Ganon din ang mga kasama ko. Nang matapos na kaming kumain ay tinulungan ko na si Manang Betty sa pagliligpit. Kahit pa nga ayaw niya ay talagang ipinilit ko. Lalo na at napakarami ng nakain ko. Pagkatapos naming magligpit ay naisipan ko munang lumabas at tumambay sa hardin. Doon ako nagpalipas ng oras. Inilabas ko ang cellphone ko na kaisa-isang naipundar ko sa ilang taong pagtatrabaho ko bilang kasambahay. Habang nagpapalipas ng oras, naisipan kong mag-scroll muna sa Facebook. Hindi ko na alam kung gaano ko katagal doon. Pumasok na lang ako sa loob nang makaramdam na ako ng antok. Nagulat pa ako nang makita ang oras sa cellphone ko. Hala, 11:00 na pala. Paniguradong tulog na si Manang Betty. Kailangan maging maingat ako sa pagpasok. Nakakahiya naman. Sa pagpasok ko sa loob ng quarters namin ay nakumpirma ko na nga ang aking hinala. Tulog na nga si Manang Betty. Kaya dahan-dahan ang naging kilos ko hanggang sa makahiga na sa higaang nakalaan para sa akin. Sa paglapat ng likod ko sa malambot na kutsyon ay nakatulog na rin ako kagad. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Hindi pa nga sumisikat ang araw ay dilat na ang mga mata ko. Halos sabay lang kami ni Manang Betty nagising, kaya magkasama na kaming nagkape. Nagtulong na rin kami sa paghahanda ng almusal. Hindi naman nagtagal at naihanda na namin ang lahat. Habang tulog pa si Sir Roger, sinimulan na namin ang mga gagawin namin. Pagsapit ng 6:00 ay nakatapos na kami ng ilan sa mga gawain namin. Nagsalang na rin ako ng mga puti sa washing machine. Sakto namang bumaba na si Sir Roger, kaya sabay-sabay na muli kaming nag-almusal bago muling nagpatuloy sa ibang gawain. Habang naglalaba ko ay kain din ako ng kain ng kung ano-ano. Ang sarap talaga ng cornic. Kahit saan ako magpunta ay madadala ko. Sa unang sahod ko, bibili ako ng maraming pagkain. Bibili rin ako ng hopya at mga tinapay. Nasa ganong pag-iisip ako nang biglang lumitaw si Manang Betty. Dala ng gulat ko ay natapo ng ilang piraso ng cornic na nasa kamay ko. Ay, Manang Betty, ginulat mo naman po ako. Akala ko kung sino ni. Tutulungan sana kita Ano na naman ba yung kinakain mo? Huwag mong sabihin cornic na naman. Opo, Manang Betty. Ito lang po kasi ang natira sa mga pagkaing binili ko nung huli pong sumahod ako kila Mrs. Galang. Ay nako, magkakasakit ka sa bato niyan. Nakita kita dingdong ang una mong kinakain. Ngayon cornic naman. Kung nagugutom ka ay may mga tinapay tayo sa loob. Libre yun, galing kay Sir Roger. Kada magpapagrocery siya ay dinadamayan niya tayo ng mga tinapay at palaman. Talaga po? Kahit po pala mukhang masungit si Sir Roger mabait din.
Hindi naman masungit si Sir Roger. Lagi lang talagang seryoso yon, pero napakabait. Kaya pagbutihin mo ang trabaho mo, paniguradong magbubunga rin yon pag nagtagal. Ano pong ibig niyong sabihin? Ako natubos ko ang lupang naisanla noon ng magulang ko. Sa tulong na ibinigay sa akin ni Sir Roger, natubos ko na. Nakapagpatayo na rin ng kubo ang kapatid ko sa probinsya. Napag-aral ko na rin ang mga pamangkin ko. Kaya nga hindi na ako umalis dito eh. Binata pa lang noon si Sir Roger, kasambahay na nila ako. Talaga po? Akala ko po talaga'y masungit siya eh. Parang hindi man lang po kasi siyang umingiti. Simula nang mamatay ang asawa at anak niya ay naging ganyan na siya. Naging istrikto at hindi nang umingiti. Pero hindi naman nawala ang pagiging mabuti niyang tao. Ah, kaya po pala. Hay nako, kung saan-saan na napupunta ang usapan natin. Tapos na bang pinapaikot mo? Tulungan na kitang magsampay. Naku Manang Betty, kayang-kaya ko na po ito. Kwentuhan niyo na lang po ako. Ako na po ang bahalang magsampay. Natatawa namang umupo si Manang Betty sa tabi ng washing machine. Habang nagsasampay ako, panay lang ang kwento ni Manang Betty. Natapos ang maghapon ko ng masaya at maraming nalaman tungkol sa amo namin. Kung pagbabasehan ko ang kwento ni Manang Betty, talaga namang napakabait ng amo naming si Sir Roger. Nalaman ko rin na driver pala ni Sir Roger si Elmo. At hindi lang yun, pinag-aral pa daw ng amo namin ng binata. Halos sa araw-araw ay yun ang ganap sa buhay ko sa bago kong amo. Malaki ang pasasalamat ko na natagpuan ko ang karatula nila na naghahanap ng kasambahay. Kung hindi ay baka nasa kangkungan na ako. Lumipas pa ang mga araw. Masaya ako sa bago kong amo. Lagi rin akong busog at tama talaga ang sinabi ni Manang Betty. Binibilhan nga kami ng mga snacks sa tinapay ni Sir Roger. Kaya lagi rin akong busog. Magkaganon pa man, hindi pa rin nawawala ang cornic o dingdong sa bulsa ko palagi. Isang maulan na araw, dadalawa lang kami ni Manang Betty sa bahay noon. Naglilinis ako ng sala nang mapansin ko si Elmo na dumating. May kasama siyang isang matandang lalaki. Hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin yun dahil hanggang sa may hardin lang naman ang kasama niya. Nang makapasok na siya ay nakita niya ako. Nakita ko na parang nagulat siya. Ay, Ate Lenlen, kanina ka pa po ba dyan? Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Alam mo namang araw-araw akong naglilinis ng bahay. Wala po. Akala ko lang po nagpapahinga ka. 3:00 na rin po ng hapon eh. Oras na po na merienda. Mula sa bulsa ay inilabas ko ang fudgy bar na nakareserba para sakaling makaramdam na naman ako ng gutom. 3 nga yun kanina eh. Nakain ko na ang 2. Ipinakita ko sa kanya ang tinapay. Alam mo namang hindi ako nawawalan ng pagkain sa bulsa eh, kaya huwag ka nang magtaka. Ay, oo nga pala, sinong kasama mong matanda? Kamag-anak ko. Sinamahan niya lang ako. May pinapakuha kasing dokumento si Sir Roger sa study room niya. Si Manang Betty po pala. Nagpapahinga eh. Mamaya siguro lalabas na siya para magmerienda. Ganun po ba? Sige po. Kunin ko na lang yung pinapakuha ni Sir. Baka naghihintay na po siya sa pagbalik ko eh. Sige. Hindi ko alam kung bakit, pero naguguluhan ako sa kinikilos ni Elmo. Mukha siyang balisa at natataranta pa. Pero hindi naman niya siguro gagawa ng masama si Sir Roger. Malaki ang utang na loob namin sa amo namin. Ayon kay Manang Betty, pinag-aral pa nga siya ng amo namin eh. Ay naku, kung ano-anong iniisip ko. Baka nagkakamali lang ako. Baka nagmamadali lang talaga siya. Ipinagpatuloy ko na lang ang paglilinis ko. Ilang sandali pa ay bumaba na rin si Elmo. May hawak siyang folder. Nagpaalam lang siya sa akin at saka nagmamadaling umalis. Hindi pa nagtatagal ay lumabas naman sa quarters namin si Manang Betty. Ay naku, pasensya ka na Lenlen. Nakaidlip ako. Nagmerienda ka na ba? Ayos lang po, patapos na rin po ako. Nakakain naman po ako ng fudgy bar. Ay nako, magpiprito ko ng itlog para palaman natin sa tinapay. Tapusin mo na ang ginagawa mo at magme-merienda tayo. Magtitimpla rin ako ng juice natin. Sige po, dadalian ko na po. Biglang ko malamang sikmura ako nang marinig ko po ang sinabi niyo eh.
Mas binilisan ko ang ginagawa kong paglinis. Punas dito, punas doon ang ginawa ko. Nang matapos ko na ay nagmamadali na akong nagpunta sa kusina. Inabutan kong nagtitimpla ng juice si Manang Betty. May mga tinapay na rin na may palamang itlog sa ibabaw ng lamesa sa kusina. Wow! Ang swerte ko po talaga. Mabait na ang amo, mabait pa ang mga kasama. Ang bait po talaga ng Diyos sa akin. Ikaw talagang bata ka. Ilabas mo na muna sa likod yung mga gamit mo at magme-merienda na tayo. Opo. Nagmamadali naman akong sumunod kay Manang Betty. Inilagay ko sa likod bahay ang timba na naglalaman ng maruming tubig at basahan. Pagkatapos noon ay naghugas na rin ako ng kamay. Tsaka ako bumalik sa loob. Inabutan kong nakaupo na si Manang Betty sa monoblock na upuan. Masaya akong umupo sa harapan niya. Doon ay pinagsaluhan namin ang meriendang inihanda ni Manang. Pagsapit ng gabi, si Sir Roger lang ang umuwi. Hindi niya kasama si Elmo. Kaya 3 lang kaming nagsalo sa hapunan. Nang matapos kami ay pasimple akong nagtanong kay Manang Betty. Manang, bakit po kaya hindi kasamang umuwi ni Sir Roger si Elmo? Baka nagpaalam kay Sir Roger na lalabas. Day off niya kasi bukas eh. Ganun po ba? Okay po. Kailan po bang day off natin? Ay, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo. Bukas din ang day off natin. Talaga po? Oo, bukas ay sasahod na tayo. Anong plano mo? May lakad ka ba bukas? Bibili lang po siguro ako ng mga gamit ko at saka mga kutkutin ko po. Magmamarathon po ako bukas ng K-drama na sinusubaybayan ko eh. Sige. Gusto mo bang samahan kita? Ay hindi na po. May malapit na grocery naman po rito. Sige. Tapusin mo na lang ang gawain mo nang makapagpahinga ka na. Masaya naman akong tumalima. Pakanta-kanta pa ako habang hinuhugasan ng mga pinagkainan namin. Nang matapos na ako ay may ngiti pa sa labi ko na pinupunasan isa-isa ang mga platong hinugasan ko. Masaya ko pang iniisip ang mga bibilhin ko bukas. Ano nga bang mga bibilhin ko? Cornic, chichirya, chocomalos. Bibili rin ako ng malaking nacho chips. Sarap! Tapusin ko na nga to para makapagpahinga na ako. Nang matapos ko na ang mga ginagawa ko ay nakatulog na rin ako ng may ngiti sa aking labi. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Katulad ng dati ay nagkape na muna ako at kumain ng tinapay. Pagkagising ni Manang Betty ay nilapitan niya ako. Magandang umaga, Lenlen. Ang aga mo namang nagising. Masaya po kasi ko eh. Makakapag-stock na naman po ako ng pagkain ko. Hay nako, pagkain na naman ang nasa isip mo. Hindi ba sumasakit ang tiyan mo kakakain? Hindi po food is life po kaya. Ikaw talagang bata ka. Manang, sakit ko na nga yata to eh. Lagi po akong gutom. Wag masyado, baka mamaya magkasakit ka nga. Wag po kayong mag-alala, matatag at matibay po ang tiyan ko. Panay ka talaga, biro. Magtitimpla na nga muna ako ng kape ko. Hahandaan ko pa nga pala ng almusal si Sir habang hinihintay natin siyang magising. Yun nga ang ginawa ni Manang Betty. Nagtimpla siya ng kanyang kape. Habang ako naman ay panay lang ang kain. Kailangan ko ng maraming energy para sa pagbili ko mamaya ng mga pagkain ko. Lumipas pa ang mga oras. Nagising na si Sir Roger. Hindi pa man kami nag-aalmusal ay inabutan niya na kami ng tig-isang puting envelope. Masayang-masaya kong inabot yon. Hindi na ako makapaghintay pa na mabili ang lahat ng pagkain gusto ko. Kaagad kong binuksan ang puting envelope. Nagulat ako nang makita kong maraming tig-1,000 ang laman nun. Kaya naman lumapit ako kay Manang Betty. Manang, nagkamali po yata ng bigay si Sir Roger eh. Ha? Bakit? Ang dami po nang binigay niya sa akin eh. Nasa almost 8,000 po yata. Taba lang naman Wala pong kaltas. Yung sa PhilHealth po, sa SSS, sa Pag-ibig. Wala. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Wala pong kaltas sa sahod. Talaga po? Wow, napakaswerte ko naman talaga. Swerte talaga tayo, mabait talaga ang amo natin. Oo nga pala, anong oras ka ba lalabas?
Huhugasan ko lang po ang mga pinagkainan po natin bago ako lumabas. Iwan mo na sa akin yan, ako na ang bahala. Ay hindi na po, Manang. Kayang-kaya ko na po ito. O sige, ikaw ang bahala. Matapos sabihin sa akin yon ni Manang Betty ay iniwan na niya ako. Masaya naman akong nagpatuloy sa ginagawa ko. Nang matapos na ako ay nagmamadali akong naligo at nag-ayos na ng sarili. Nasasabik na akong mamili ng mga pagkain ko. Marami-rami ang mga mabibili ko nito. Nang makapagbihis na ako ay masaya akong nagpaalam kay Manang Betty. Manang Betty, aalis na po ako ha. O sige, mag-iingat ka ha. Kayo po ba, hindi po ba kayo mamamasyal? Naku, wala akong hilig dyan. Dito na lang ako para makapagpahinga. Sige po. Umalis na nga ako at nagtungo sa grocery na malapit lang doon. Nilakad ko lang yun. Malapit lang naman kasi talaga. Pagdating sa Mia's grocery store ay kumuha ako ng malaking cart na may gulong. Halos lumipad na ako sa pagmamadaling magpunta sa mga section ng mga kutkutin. Hindi na ako nag-isip pa. Kinuha ko ang mga pagkain gusto ko. Ang iba pa nga family size eh. Masayang masaya ako dahil ngayon pa lang ako nakaranas na makabili nang hindi masyado iniisip kung kakasya ba ang pera ko. Nang matapos na akong mamili ng mga pagkain ay nagpunta na ako sa counter para magbayad. Wala pang pila kaya naman kaagad kong inilagay isa-isa ang mga pinamili ko sa counter para maskan na ng kahera. Nang maskan na ang mga pinamili ko ay nagulat ako nang makitang nasa 3,000 ang lahat ng yon. Tinanong pa ako ng kahera kung ikakahon ba ang mga pinamili ko. Sige po, para madali ko lang po mabitbit. Pagkagaling ko roon ay dumiretso ko sa convenience store. Plano kong bumili ng masarap nilang kariman. 7 ang binili ko. Ibinigay ko ang 2 kay Manang Betty bilang pasalubong. Nang mabili ko na ang lahat ng gusto kong bilhin ay umuwi na ako. Sumakay na ako ng tricycle. Hindi ko kasi kayang ilakad ang malaking kahon ng mga pagkain ko. Pagdating sa bahay ni Sir Roger ay inabutan ko si Elmo na nakatayo lang sa harap ng gate. Nagbayad lang ako sa driver at saka nilapitan ng binata. Oh, Elmo, anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka pumasok? Ay, kalabaw! Ate Lenlen, naku, nagulat naman po ako sa inyo. Grabe ka naman sa kalabaw. Ang sakit ha, parang pinatatamaan mo ko ha. Bakit ba nakatayo ka dyan? Hindi ka ba papasok? Papasok na po, may iniisip lang po ako. Ano bang iniisip mo? Wala po. Halina kayo sa loob. Tulungan ko na kayo dyan sa mga dala mo. Sige, salamat. Kinuha ni Elmo ang hawak kong kahon. Ako naman ang nagbukas ng gate. Nang makapasok na siya, ay tsaka ko lang isinara yun ulit. Inihatid niya ako hanggang sa pinto ng quarters namin ni Manang Betty. At bilang pasasalamat, binigyan ko siya ng isang kariman. Elmo, salamat sa pagbubuhat ng mga pinamili ko Ay, ano po ba ito? Kariman, masarap yan at maraming cheese sa loob ha. Salamat po. Sige, ate, pupunta po muna ako sa kwarto ko. Tumango lang ako bago pumasok sa loob ng kwarto namin ni Manang Betty. Pagpasok ko ay nakita ko si Manang na nagtutupi ng mga damit. Hello po, Manang. Kumusta po? Ay, may pasalubong po ako sa inyo. Pasalubong? Opo, bumili po ako ng kariman, pang merienda po natin. Kariman? Anong pagkain yon? Basta po, masarap po siya. May cheese at ham po sa loob. Parang empanada po siya. Salamat. Natupi ko na pala ang mga damit mo. Isinabay ko na sa pag-aayos ng mga damit ko. Mas maganda kapag maayos ang pagkakasalansan sa aparador. Hala, nakakahiya naman po. Hindi nyo naman po kailangan gawin yun eh. Pero salamat po Dahil po dyan, ako na ang bahalang maghanda ng merienda natin. Bumili na rin po ako ng bagong flavor na juice. Mango juice po, para hindi naman po laging orange juice ang iniinom natin. Ikaw talagang bata ka. Sige na pala, magtimpla ka na. Patapos na ako, magme-merienda na tayo. Binuksan ko ang kahon ng mga pinamili ko at hinanap doon ang powdered juice. Nang makita ko yun ay masaya akong lumabas ng kwarto namin. Pumunta ako sa kusina. Kinuha ko ang pitsyel na laging pinagtitimplahan ni Manang Betty.
Saktong matapos akong magtimpla ay ang pagdating ni Manang Betty. Masaya ko namang inaya siya na pagsaluhan namin ng merienda. Sakto po, Manang Betty, nakahanda na po ang merienda natin. Halina po kayo. Ay, salamat. Mukhang masarap nga ang kariman na binili mo Masayang pinagsaluhan namin ng merienda. Nagkwentuhan din kami tungkol sa mga nangyari sa amin noon. Habang nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap, ay biglang dumating si Elmo. May hawak siyang supot. Oh, Elmo, halika saluhan mo kami ni Manang Betty. Ay, hindi na po. Ibibigay ko lang po sana kay Manang Betty yung kakanin na ginawa ng kamag-anak namin. Matapos sabihin yun ni Elmo, ay inabot nga niya kay Manang Betty ang supot na dala niya. Tinanggap naman yun ni Manang Betty. Nang maiabot niya yon kay Manang, nagmamadali na siyang umalis. Hindi na nga siya nagpaalam pa sa amin Parang ang weird ni Elmo, Manang Betty. Ganyan po ba talaga siya? Nagtataka nga rin ako Hindi naman siya dating ganyan. Doon ay mahilig siyang mangulit at makihalubilo. Pero nitong mga nakaraang buwan matapos niyang makapagtapos ng pag-aaral, bigla na lang lumayo ang loob sa amin. Baka po may problema po siya. Siguro nga. Ay hayaan mo na. Mukhang masarap itong binigay niyang kakanina. Ano pong tawag sa kakanin na yan? Biko, paborito ko ito kaso lang busog naman na ako. Naubos ko na ang 2 kariman na binigay mo ikaw gusto mo ba? Aba, syempre po. Mukhang masarap Hinawakan ko pa nga ang tiyan ko habang sinasabi ang mga katagang yun. Natatawa naman sa akin si Manang Betty, pero inabot niya sa akin ang biko. Unang kagat ko pa lang ay napangiti na ako. Totoong masarap pala ang biko, kaya mabilis kong kinain yun. Inawat pa nga ako ni Manang Nako, magdahan-dahan ka. Baka mamaya ay mabilaukan ka sa ginagawa mong pagkain. Ang sarap po pala. Hindi siya masyadong matamis. Matapos sa mga katagang sinabi ko, ibigla akong napalunok. Hindi ko pa naman nangunguya ng maayos yun, kaya bumara sa lalamunan ko ang biko na kinakain ko. Kaagad naman akong inabutan ni Manang Betty ng juice habang sinisermonan ako. Yan na nga pa ang sinasabi ko sa iyo Magdahan-dahan ka kasi. Naku kang bata ka. Matapos naming magmerienda, kumuha na ako ng kutkutin ko sa kahon. Isang malaking supot ng dingdong at saka ako pumwesto ng padapa sa higaan ko. Isinandal ko na rin ang cellphone ko sa bandang ulunan ng kama. Nang magsimula na ang marathon ko ng panonood ng K-drama na sinusubaybayan ko, wala na akong pakialam pa sa paligid ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nanood bago nakatulog. Basta ang alam ko, nang magising ako ay sumasakit ang tiyan ko. Kaya kahit kadidilat lang ng mga mata ko nagmamadali akong bumangon. Tumakbo ko papunta sa banyo. Nang nasa banyo na ako at nakaupo na sa trono, ay mas lalong sumakit ang tiyan ko. May naramdaman pa akong kakaiba sa loob ng tiyan ko. Parang may gumagalaw-galaw. Parang hinahalukay ang loob ko. Ano ba to? Bakit ang sakit-sakit ng tiyan ko? May gumagalaw ba sa loob kaya masakit? Hindi. Baka nasobrahan lang ako ng kain. Ang sakit talaga. Halos mamilipit na ako sa sakit na nararamdaman ko. Nang humilab ang tiyan ko, doon ko napagtantong na parami lang talaga ang nakain ko. Kaya kahit na masakit pa ang tiyan ko ay pinilit kong umire. Paulit-ulit hanggang may mailabas ako sa aking katawan. Doon lang bahagyang gumaan ang pakiramdam ko. Paglabas ko ng banyo ay nakasalubong ko si Manang Betty. Oh, Lenlen, anong nangyari sa'yo? Bakit parang amputla ng mukha mo? Ayos ka lang ba? May sakit ka ba? Naparami po yata ang kinain ko sumasakit po ang tiyan ko Ay, ganun ba? Sandali lang, kukuhanan kita ng gamot. Sige po, salamat po Manang Betty. Hindi na umimik pa si Manang Betty. Iniwan niya akong nakatayo sa harap ng banyo. Hindi rin naman siya nagtagal. Pagbalik niya may dala siyang gamot at isang basong tubig. Iniabot niya yun sa akin. O eto, uminom ka ng gamot para bumuti ang pakiramdam mo. Salamat po Manang Betty. Ininom ko ang gamot na binigay sa akin ni Manang Betty.
Pagkatapos nun ay bumalik na ako sa kwarto namin. Pagbalik ko ay kaagad akong humiga. Plano ko sanang manood ulit ng K-drama Pero nakaramdam na naman ako ng panghihina at antok, kaya nakatulog na lang ako. Madilim na nang magising ako. Mabigat din ang pakiramdam ko. Tatayo na sana ako pero bigla akong nahilo. Yun naman ang naabutan ni Manang Betty, kaya mabilis siyang lumapit sa akin. Ay, Lenlen! Huwag ka na munang tumayo. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Hindi ko nga po alam Parehas naman po tayo ng mga kinain, kaya hindi ko po talaga alam. Gusto mo bang dalhin kita sa doktor? Hindi na po. Ipapahinga ko lang po siguro ito. O sige, ikaw ang bahala. Oo nga pala, ipinagluto kita ng sopas. Sandali lang at sasandukan kita. Dito ka na lang kumain. Uminom ka na lang ulit ng gamot pagkatapos. Hindi na nahintay pa ni Manang Betty ang sagot ko. Umalis na siya at iniwan akong mag-isa. Hindi nagtagal ay muling bumalik si Manang Betty. May dala siyang isang mangkok at isang basong tubig. Nakapatong yon sa isang metal na tray. Lumapit na siya sa akin at maingat na umupo sa gilid ng higaan ko. Kaya mo bang umupo ng mag-isa? Opo. Kahit nahihirapan ako at nahihilo, ay pinilit kong ibangon ang katawan ko. Dahan-dahan at mabagal ang naging kilos ko. Nang makaupo na ako, ay sumandal ako sa uluhan ng kama. Doon lang iniabot sa akin ni Manang Betty ang pagkaing dinala niya para sa akin. Maraming salamat po, Manang. Kayo po ba? Kumain na po ba kayo? Tapos na ako. Kumain ka ng kumain para makainom ka ng gamot. Opo. Kumain na ako ng mainit na sopas na gawa ni Manang Betty. Ngunit sa unang subo ko pa lang ay bigla na lang akong nasuka. Parang hindi tinatanggap ng tiyan ko ang sopas, habang si Manang naman natataranta na. Ay, Lenlen! Pasensya na po kayo, Manang Betty. Mukhang hindi pa po. Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko sapagkat muli na naman akong nasuka. Kaya naman mas lalong nataranta si Manang Betty. Nako, hindi na maganda ito. Sandali at magsasabi ako kay Sir Roger. Kailangan mo na talagang madala sa ospital. Hindi na ako nakaimik pa. Hindi ko naman mahabol si Manang para awatin. Hindi nagtagal ay bumalik si Manang Betty. Pero sa pagkakataong yun ay hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Elmo at si Sir Roger. Nilapitan nila ako. Ano ba ang nangyayari? Ano ba ang kinain niya? Pareho lang naman po ang kinain natin sa kinain niya. Kaya hindi ko rin po alam kung bakit siya nagkakaganito, sir. Malayo ang ospital dito. Ang mabuti pa, susunduin na lang namin ni Elmo si Dr. Dumlao. Sa kabilang street lang naman siya nakatira Pasensya na po sa abala. Ay nako, ano ba ang pinagsasasabi mong bata ka? Huwag ka mag-isip ng kung ano, Lenlen. Nasa poder kita kaya kargo ko kapag may nangyari sa iyong masama. Elmo, halika na. Samahan mo ako kay Dr. Dumlao. Opo. Yun na nga ang nangyari. Umalis sila ni Sir Roger. Naiwan kaming dalawa ni Manang Betty. Mababakas sa mukha ng matanda na sobra siyang nag-aalala para sa akin. Kaya kahit nahihirapan akong magsalita dahil sa pagsuka-suka ko ay pinasalamatan ko pa rin siya. Salamat po, Manang Betty. Pasensya na po kayo sa abala. Huwag mong isipin yon. Parang pamilya na tayo rito. Hindi ka na iba sa akin. Natuwa ako sa sinabi ni Manang Betty. Sa buong panahon na namamasukan ako bilang kasambahay, ngayon lang may trumato sa akin ng ganito. Lumipas pa ang mahigit 30 minutos. Dumating na sila Sir Roger. May kasama silang isang matandang lalaki. Pinakilala naman nila ang matandang lalaking yun. Lenlen, ito nga pala si Dr. Dumlao. Siya ang titingin sa'yo. Huwag kang mag-alala. Magaling na doktor yan. Tumangulang ako bilang sagot kay Manang Betty. Habang ang doktor naman ay lumapit sa akin. Kinuhanan niya muna ako ng body temperature. Pagkatapos noon ay ang blood pressure naman. Lumipas pa ang mga minuto at patuloy pa rin akong ine-examine ng doktor. Kinakabahan ako, lalo na at panay ang iling ng doktor. Nang matapos niya akong tignan ay kinausap niya si Sir Roger.
Hindi ko naman narinig kung anong sinabi ng doktor pero nababasa ko naman ang pag-aalala sa mukha ng amo namin. Pagkatapos nilang mag-usap, sinabihan ni Sir Roger si Manang Betty na ipaghanda ako ng mga gamit. Manang Betty, pakiayos po ang gamit ni Lenlen. Kahit ilang pares lang po. Opo, Sir Roger. Sir Roger, bakit po ninyo pinapaayos ang gamit ko? Pinapalayas niyo na po ba ako? Tinatanggal niyo na po ba ako sa trabaho? Hindi. Kailangan mo lang madala sa ospital. Huwag ka mag-alala. Wala kang magiging gastos. Elmo, samahan mo sila Manang Betty. Ako na lang ang maghahatid kay Dr. Dumlao. Opo, sige po. Yun nga ang nangyari. Matapos ayusin ni Manang Betty ang mga gamit ko na dadalhin sa ospital ay umalis na kami. Hindi ko alam kung gaano katagal ang naging biyahe namin dahil nakatulog ako. Nang magising ako ay nasa ospital na kami. Pagdating sa ospital ay si Manang Betty ang nag-aasikaso ng lahat. Hindi niya ako iniwan. Sinamahan niya ako maging sa pag-eksamin sa akin gamit ang dumi at ihi. Hindi naman nagtagal at nalaman namin ang resulta. At labis akong nagulat nang sabihin ng doktor na may kakaiba sa dumi ko at ihi. Ayon sa doktor, may nakita silang mga maliliit na itlog ng langaw sa ihi ko. May kasama ring mga insekto ang dumi ko. Nanginginig ako habang sinasabi yun sa amin. Nang makaalis na ang doktor, ay naiiyak na napayakap ako kay Manang Betty. Manang, ano po bang nangyayari? Bakit may mga insekto na lumalabas sa akin? Mamamatay na po ba ako? Dahil po ba yun sa katakawan ko? Huminahon ka. Susubukan kong kontakin ang kapatid ko. Isa siyang albularyo, kaya baka mabigyan niya tayo ng kasagutan. Lumipas pa ang mga araw. Mas lumala pa ang lagay ko. Ramdam ko na rin na nanghihina na ako. Halos tubig na lang din ang nailalaman ko sa tiyan ko. O kung hindi naman ay lugaw. Basta sabaw lang ang pwede. Kasi kapag kumakain ako ng normal na pagkain ay panay ang suka ko. Bumagsak na rin ang katawan ko. Nangayayat ako. Hindi pa makontak ni Manang Betty ang kapatid niya. Kaya naman nagpa siya muna siyang umuwi sa probinsya nila. Magkaganon pa man ay araw-araw niya akong tinatawagan. Habang wala si Manang Betty, si Elmo ang nag-aalaga sa akin. Halos araw-araw ding nagpupunta sa amin si Dr. Dumlao. Sa totoo lang ay hiyang-hiya na ako sa amo namin. Nagiging pabigat na ako eh. Isang gabi ay napanaginipan ko ang sarili ko na kumakain ng napakarami. Nandun din si Manang Betty, pero hindi normal na Manang Betty ang nandoon, kung hindi Manang Betty na masungit. Wala ka ba talagang kabusugan? Kaya ka napapahamak dahil sa katakawan mo eh. Hindi ka masyadong nag-iisip. Panay pagkain na lang ang laman ng utak mo. Manang naman, ang sarap po kayang kumain. Hindi umimik si Manang Betty, kaya naman tinignan ko siya. Nagtataka ako nang makitang umiiyak siya. Tatayo na sana ako nang bigla na lang lumitaw si Elmo. Nilapitan niya si Manang Betty. Nang makalapit na siya, bigla siyang tumawa. Yung tawang nakakakilabot. Pagkatapos ay bigla siyang lumingon sa akin. Mas lalo akong nakaramdam ng takot. Ngunit mas natakot ako sa sinabi niya. Pakialamera ka. Wala ka sana sa kinalalagyan mo ngayon kung hindi ka lang pakialamera. Matakaw ka kasi masyado. Tatanungin ko pa lang sana kung ano ang ibig niyang sabihin nang bigla na lang akong maalimpungatan dahil sa malakas na tunog ng cellphone. Kaya naman napakapa ako sa cellphone ko. Pero nang tignan ko yun, wala naman akong kahit na anong notification. Kaya hinanap ko kung saan nanggagaling ang tunog. Hanggang sa makalapit ako sa may bintana. Sumilip ako doon. Nakita ko si Elmo. May kausap siya sa cellphone niya. Parang video call. Bakit ba lagi mo na lang akong pinag-iinitan? Masyado ka namang tamang hinala, Manang Betty. Paano ko naman magagawa kay Ate Lenlen ang binibintang mo? Nagulat ako. Hindi ko inakala na ganun kausapin ni Elmo si Manang Betty. Kapag kasama o kaharap ko siya, mabait at magalang siya kay Manang. Kahit ano pang sabihin mo, alam ko na ang totoo. Sisiguraduhin kong ipapaalam ko lahat kay Sir Roger ang mga ginawa mo. Grabe ka naman. Wala akong ginagawang masama. Bakit ba ang init ng dugo mo sa akin?
Huwag kang sinungaling. Pinatawas ko si Lenlen sa kapatid ko. Ikaw ang nakita niyang may kagagawa ng lahat. Kung ayaw mong bumalik sa'yo ang ginawa mo, ay tanggalin mo na ang barang. Hindi ko alam sinasabi mo, tanda! Bakit ba pinagbibintangan mo ko? Isa pa, wala akong motibo para gawin ang sinasabi mo. Kay Ate Lenlen pa talaga. Nagpapatawa ka. Hindi pwedeng magkamali ang kapatid ko. Ikaw lang naman ang binatang kasama namin sa bahay. Wala akong alam sa sinasabi mo. Matapos sabihin niyo ni Elmo ay may pinindot siya sa cellphone niya at saka tumingala. Babalik na sana ako sa higaan ko pero napahinto ako sa pagkilos ng magsalita si Elmo. Lintik! Napakatuso talaga ng matandang yun. Kung bakit ba naman kasi napakatakaw ni Ate Lenlen? Hindi naman kasi dapat sa kanya nangyayari ang gusto kong iparanas kay Manang Betty. Ay! Nakakainis! Nagulat ako sa sinabi niya, bagamat hindi ko pa alam kung ano ang ibig sabihin ng pinag-usapan nila ni Manang Betty. Ang alam ko lang, may galit si Elmo kay Manang Betty at aksidenteng ako ang napagbuntunan niya. Nasa ganoong pag-iisip ako nang bigla na lang pumasok sa isip ko ang isa sa pagkain kinain ko na hindi kinain nila Manang. Tama, yung biko. Kinain ko yung biko na binigay ni Elmo para kay Manang Betty. Hindi kaya nilagyan niya ng lason yun? Nasa ganoong pag-iisip ako nang biglang lumingon si Elmo sa gawin ng bintanang kinalalagyan ko. Kaya naman mabilis akong nagtago. Pero dahil nangihina pa ang katawan ko, ay bigla akong napaupo sa sahig. Mahinang napadaing ako sa sakit. Ah, aray ko! Ang sakit ng balakang ko! Mananatili pa sana ako ron, pero narinig ko ang papalapit na kaluskos sa gawing bintana. Kaya naman gumapang na lang ako papunta sa kama. Nang makalapit na ako sa kama, ay pinipilit kong makasampa sa kama. Pero hindi ko magawa Paglingon ko sa likod ay nakita ko si Elmo na nakatayo sa tapat ng bintana. Kaya naman nakadama ako ng kaba. Napangiwi pa ako nang bigla niyang tawagin ang pangalan ko. Ate Lenlen? Ay, sandali po. Tutulungan kita makatayo. Tinambol ang dibdib ko sa kaba nang makita kong umalis na siya sa tapat ng bintana. At hindi nagtagal, nakarinig ako ng mga yapak papalapit sa kwarto. Kaya naman kaagad akong nag-isip ng idadahilan sa kanya kung bakit ako nasa sahig. Hindi nagtagal ay pumasok na nga si Elmo. Naglalakad siya palapit sa akin. Nararamdaman ko ang panginginig ng buo kong katawan. Hindi ko alam kung anong gagawin niya. Pero ang alam ko lang ay kinakabahan ako. Paano na lang kung malaman niyang narinig ko ang pag-uusap nila ni Manang Betty? Paniguradong mapapahamak ako. Huminto si Elmo ilang pulgada lang mula sa akin. Hindi ko magawang itaas ang paningin ko. Natatakot ako na mabuko. Napapitlag pa ako nang magsalita siya. Ate Lenlen, ano po nangyari sa inyo? Nanaginip kasi ako ng maraming pagkain na nakalagay sa sahig Kaya nahulog ako sa higaan. Akala ko kasi totoo Si Ate Lenlen talaga. May sakit ka na nga po, pagkain pa rin nasa isip mo. Sandali, tutulungan po kita makasampa sa kama. Lumapit siya sa akin at tinulungan akong sumampa sa kama. Pagkatapos nun ay umupo siya sa gilid ko. Kaya mas lalo akong nakadama ng kaba. Oh, Ate Lenlen, bakit po nanginginig ka? Baka sa pagkakabagsak ko. Ang sakit nga ng balakang ko Ganun po ba? Sa susunod, mag-iingat ka. Paano na lang po kung tulog na ako? Di sa sahig ka na natulog. Oo, sa susunod mag-iingat na ako. Salamat, Elmo. Sige po, matutulog na rin ako. Nang makalabas na si Elmo, ay doon lang ako nakahinga ng maluwag. Sa paghinga ko ay napaisip ako kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pinag-usapan nila ni Manang Betty. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nag-isip dahil nakatulugan ko na yon. Kinabukasan nagising ako dahil sa malakas na boses ni Manang Betty. Wala ka ba talagang konsensya, Elmo? Sa akin ka galit, hindi ba? Bakit hindi mo tanggalin ang nilagay mong barang kay Lenlen? Ano ba talagang problema mo sa aking matanda ka? Sinabing wala akong alam sa mga sinasabi mo. Mahirap bang intindihin yun? Huwag ka nang magkaila. Alam ko na ang totoo. Nakita sa tawas na ikaw ang may tangkang mambarang sa akin. Pero aksidenteng si Lenlen ang kumain ng pagkaing ibinigay mo na siyang naging daan para mabarang.
Alam mo na pala eh. Ay anong plano mo? Susumbong mo ako kay Sir Roger? Nakakatawa ka. Parang may magagawa naman si Sir kapag nalaman niya. Kahit papaano ay may pinagsamahan tayo. Itinuring kitang anak. Kaya sa huling pagkakataon makikiusap ako sa iyo ulit. Tanggalin mo na ang barang kay Lenlen. Binalot ng katahimikan ng buong bahay matapos sabihin ni Manang Betty ang mga katagang yun. Ngunit sa loob ng katahimikang yun ay naroon ang mabigat na tensyon at ang pangamba na kumakapit sa bawat sulok ng isip ko. Magkaganon pa man, hindi ko pa rin sila masyadong maintindihan. Pinagsamahan? Ang sabi mo, pinag-initan. Akala mo ba hindi ko alam na malaki na ang tinatapong pera sa'yo ni Sir Roger? Pero sa akin, umuutang lang ako sa kanya para sa pamilya ko. Pero ano sabi niya? Tatanungin ka muna niya. Pinanigan mo ba ako? Di ba hindi naman? Sinabi mo pa nga na natalo sa sugalantyuhin ko at baon sa utang ang tatay ko dahil sa sabong. Kaya hindi ako pinautang. Kasalanan mo talaga ang lahat. Tinakwil ako ng pamilya ko nang dahil sa'yo. Ang bawat salita ni Elmo ay tila matalim na punyal na sumaksak sa katawan ni Manang Betty. Kitang-kita ko ang sakit sa kanyang mga mata, ang pagkakadismaya sa taong minsang itinuring niyang anak. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Manang Betty. Pilit pa rin niyang kinukumbinsi si Elmo na tanggalin na ang barang sa akin. Wala ka ba talagang puso, Elmo? Walang kasalanan sa iyo si Lenlen. Isipin mo ang kalagayan niya. Unti-unti siyang nauubos at nangihina, Elmo. Mabait sa iyo ang ate Lenlen mo. Paano mo nasisikmurang pabayaan siya sa pagkakamali mo? Puso? Awa? Nagpapatawa ka ba, Manang Betty? Kahit na nagkamali ako, mas malaki ang pagkakamali ni Ate Len. Siya may kasalanan ng kalagayan niya. Masyado kasi siyang matakaw. Pati pagkain hindi kanya, kinain niya. Walang kinalaman ng puso at awa sa kanya. Hindi na ako nagulat pa sa sinabi ni Elmo. Pero natatakot pa rin ako kahit pa nga hindi ko alam ang ibig sabihin ng barang. Ang alam ko lang, konektado yon sa nangyayari sa akin ngayon. Napabuga na lang ako ng hangin. Nangihina na ako at pakiramdam ko konti na lang mamamatay na ako. Kaya naman nagdasal ako. Lord, pagalingin niyo po ako. Pangako, magbabago na ako. Hindi na ako magiging matakaw. Pipigilan ko na po ang sarili ko. Sapat na lang po ang kakainin ko at hindi na po ako susobra pa. Nasa ganoong pagdarasal ako nang bigla na lang gumalaw-galaw ang tiyan ko. Parang lumulobo siya. Nakakaramdam na rin ako ng sakit. Parang may tumutusok-tusok sa kalamnan ko. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko na sumigaw. Hindi nagtagal ay bigla na lang pumasok sina Manang Betty at Elmo sa kwarto. Kasabay noon ay ang unti-unting paglobo ng tiyan ko. Mas lalo pa akong napasigaw sa sakit hanggang sa unti-unting nanlabo na ang paningin ko. Magkaganon pa man ay naririnig ko pa rin ang nag-aalalang boses ni Manang Betty. Oh, Diyos ko! Mahabaging Diyos! Lenlen! Lenlen! Elmo, maawa ka na. Ayokong saktan ka. Kayang-kaya ng kapatid ko na pagalingin si Lenlen. Pero ayokong masaktan ka para nakitang anak. Hindi. Bakit ganito? Hindi naman to ang pinagawa ko. Dapat manghihina lang at magkakasakit. Bakit lumubo pa ang tiyan niya? Hindi kaya... Yun ang huling narinig ko bago nawala ng malay. Nang idilat ko ang mga mata ko ay wala na si Elmo. Tanging si Manang Betty na lang ang kasama ko sa kwarto. Nakaluhod siya sa harap ng altar namin at mukhang nagdarasal. Tatawagin ko sana si Manang Betty pero ungol lang ang lumalabas sa bibig ko. Parang nabarahan ng lalamunan ko hindi ko maintindihan. Lumingon sa akin si Manang Betty. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang pag-aalala. Nang makita niyang gising na ako ay lumapit siya sa akin. Nang makalapit siya sa akin, doon ko lang napansin ang namumugtong mga mata niya. Sobra akong naantig sa nakikita kong pag-aalala at pagmamahal mula kay Manang Betty, lalo na sa mga sunod pa niyang mga sinabi.
Kapit ka lang, Lenlen. Bukas ay darating na ang kapatid ko. Gagamutin ka niya. Pasensya ka na kung natagalan ako sa pagbabalik. Gustong-gusto kong sumagot, pero kagaya ng nangyari noong nagising ako ay walang boses na lumalabas sa bibig ko. Tanging ungol lang. Doon napaiyak si Manang Betty. Hindi ko alam kung ano ang pinanggagalingan ng emosyon na yon. Lalo na at hindi naman kami magkadugo. Isa lang din akong kasambahay na kagaya niya. Nang mga sandaling yon ay para akong nagkaroon ng pamilya. Pamilyang nagmamahal at nag-aalala. Bagay na hindi ko naman naranasan dahil noong hindi pa ako namamasukan ay pabigat lang naman ang tingin ng pamilya ko sa akin. Dala ng emosyon ay hindi ko pa rin napigilang mapaluha. Kung kailan nanghihina ako at parang mamamatay na, ay tsaka naman ako nakatagpo ng ganitong uri ng tao. Yung tanggap ako kahit na matakaw ako at kagaya nga ng sabi ng pamilya ko noon, patay gutom. Alam kong hindi mo alam ang nangyayari sa'yo, Lenlen. Pero ako alam na alam ko. Pero sana sa susunod na sasabihin ko ay manatili ka pa ring mabait at masipag. Sana ay mabuti pa rin ang iyong puso. Parang alam ko na ang mga sunod pa niyang sasabihin. Hindi ko naman maamin na narinig ko ang pag-uusap nila ni Elmo. Bukod pa ron ay wala akong boses. Muli ay sinubukan kong magsalita. Pero imbis na boses ang lumabas sa bibig ko, ay nasuka ko. Kaagad namang tumayo si Manang Betty at kumuha ng maliit na plangganang hindi ko alam kung saan ang galing. Ipinangsalo niya yon sa suka ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nagsusuka. Basta ang alam ko, mas lalo akong nanghihina. Hindi pa nagtatagal, muli na namang sumakit ang tiyan ko. Namilipit ako sa sakit, pero hindi naman ako makadaing. Tanging ungol lang ang nagagawa ko. Lenlen! Nako, hindi ito maaari. Kailangan bumiyahin na ngayon si Kuya Joel. Hindi na ito maganda. Mukhang hindi na kaya ng katawan mo. Sandali, tatawagan ko ang kapatid ko. Tumayo si Manang Betty at kinuha ang kanyang cellphone. Pinapanood ko lang ang ginagawa niya dahil wala naman akong magawa sa lagay ng katawan ko. Kinabukasan ay narinig kong nagkakagulo sa labas. Gustuhin ko mang bumangon para makinig, hindi ko naman magawa. Magkaganon pa man, naririnig ko pa rin ang iba nilang pinag-uusapan dahil sa lakas ng boses nila. Pero ang ikinagulat ko ay nang marinig ko ang boses ni Sir Roger. Malakas at galit na galit. Ito pa ang isusukli mo sa lahat ng ginawa ko para sa'yo. Pinag-aral kita. Pinatuloy kita rito sa bahay dahil naawa si Manang nun sa'yo. Sir Roger, minsan lang ako lumapit sa inyo. Pero hinayaan yung isang kasambahay lang ang magdesisyon sa pakiusap ko. Wala po ba kayong sariling desisyon? Elmo, paano mo nasasabi yan sa taong nagpakain at nagpaaral sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan na. Matagal na akong ganito. Hindi nyo lang napapansin. Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit lahat na lang ng kasambahay nagnanakaw? Ang totoo niyan, ako talaga nagnanakaw sa'yo, Sir Roger. Pinapalabas ko lang na mga kasambahay ang may gawa. Matapos ang mga sinabi ni Elmo ay wala na akong ibang narinig. Hanggang sa sunod-sunod na kalabog na lang ang naririnig ko. Hindi ko alam kung anong gulo ang nangyayari sa labas. Wala naman akong magawa para malaman. Lumipas pa ang mga oras. Sumapit na ang alauna ng tanghali. Muling pumasok si Manang Betty sa kwarto namin. Pero hindi na siya nag-iisa ngayon. May kasama siyang isang matandang lalaki na ngayon ko palang nakita. Naagaw pa niya ang pansin ko nang mapatingin ako sa bayong na dala-dala niya. Lumapit silang dalawa sa akin. Doon ay pinakilala sa akin ni Manang Betty ang kasama niya. Lenlen, nandito na ang kapatid ko. Siya ang gagamot sa'yo. Gagaling ka na, ha? Kuya Joel, maaalis mo naman ang barang sa kanya, hindi ba? Oo naman. Lalo na ngayong alam naman natin kung sino ang gumawa. Pero sigurado ka ba sa desisyon mo na ibalik ang barang sa nagpagawa? Betty, hindi na rin iba sa'yo si Elmo. Sigurado na ako. Mas mahalaga ang kaligtasan ng batang ito. Hindi naman kasi dapat siyang mababarang eh. Ako ang nagpakain sa kanya ng pagkaing ibinigay ni Elmo. Kung may kakayahan lang ako ng katulad sa'yo, baka naiwasan pa ang ganitong aksidente. Naiintindihan ko.
Nakausap mo na ba ang amo mo? Alam ba niya na darating ako? Oo, kuya. Pagdating ko palang galing sa probinsya ay kinausap ko na siya. Ang mahalaga ngayon ay gumaling na si Lenlen. Sige, simulan na natin. Matapos sabihin yon, naglabas ng kung ano-ano si Manong Joel. May isang maliit na banga siyang nilabas sa bayong na dala niya. Nang mailabas na niya ang mga gagamitin niya sa akin, sinimulan na nila ni Manang Betty ang pagtitirik ng kandila. Isa-isa yung sinindihan. Nang masindihan na ang lahat ng kandila, lumapit siya sa akin at may sinuot siyang medalyon sa leeg ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makaramdam ako ng kakaibang init mula sa medalyon. Hindi naman ako makasigaw. Tanging pamimilipit na lang sa sakit ang nagawa ko. Doon na nagsimula si Manong Joel sa panggagamot sa akin. Umusal siya ng dasal na hindi ko maintindihan. Mas lalo namang uminit ang medalyon. Ilang minuto matapos ang pag-usal niya ng dasal, binuksan niya ang maliit na banga. Doon ay may nilagay siyang hindi ko alam kung ano. Basta ang alam ko ay may makapal na usok na lumabas mula roon. May puno ba ng balete rito? Meron po, Kuya Joel. Kumuha ka ng buhok niya. Magagamit natin yon para mamaya. Nakita kong kumuha ng maliit na gunting si Manang Betty. Nang makuha niya yon ay lumapit siya sa akin. Gumupit siya ng konti sa dulo ng buhok ko. Pagkatapos noon lumapit siya kay Manong Joel at iniabot ang naputol na buhok ko. Inilatag naman ang albularyo sa harap niya yon. Katabi ng bangang bumubuga pa rin ang usok. Yumuko si Manong Joel at muling umusal ng dasal na hindi ko naiintindihan. Pagkatapos noon tumayo siya at dinampot ang maliit na banga. Lumapit siya sa akin. Nang makalapit na siya ay pinasok niya ang kanyang dalawang daliri sa banga. Hindi ko alam kung para saan yun. Basta na lang niyang ipinahid sa ulo ko ang daliri niya na nanggaling sa loob ng banga. Napapikit pa ako sa pag-aakalang mainit din yun. Pero laking gulat ko nang wala akong maramdamang init. May iginuhit siya sa noo ko. Doon na ako nagsimulang sumuka ng sumuka. Lenlen! Mapanatag ka, Betty. Tinatanggal ko lang ang inilagay sa katawan niya. Sumuka ako ng sumuka. Parang walang katapusan yun. Hanggang sa mahirapan na akong ilabas pa ang iba dahil sa parang may malaking bara na humaharang sa lalamunan ko. Pilitin mong ilabas. Yun nga ang ginawa ko. Hindi nagtagal ay may malaking bato ang lumabas sa bibig ko. Kasing laki yun ng malaking holin. Kulay itim pa. Nang mailabas ko yun ay nakahinga na ako ng maluwag. Pero natatakot pa rin ako dahil may nararamdaman pa ako sa bandang tiyan ko na gumagalaw. Hindi nagtagal ay muli akong nagsuka. At sa pagkakataong yon, talagang tinignan ko ang mga sinuka ko. May mga kasamang maliliit at buhay na mga insekto. Iba't ibang insekto. Lahat kulay itim. Humahalo yun sa kulay berdeng likido na lumalabas sa bibig ko. Nandidiri pa ako ng mga sandaling yon. Hindi ko akalaing may mga ganun sa loob ng katawan ko. Ilabas mo lang lahat. Alam kong nandidiri ka, pero kailangan mong ilabas lahat yan. Kailangan ay walang matira. Gagaling ka na, Lenlen. Malapit na. Kagaya ng sinabi ni Manong Joel, ay pinilit ko talagang ilabas ang lahat. Hindi ko nga alam kung kaya ko pa dahil sobra na akong nanghihina. Kasabay noon ang biglang pagpasok ng tanong sa utak ko. Paano nagawang ipasok ang ganitong mga bagay sa katawan ko? Narinig ko ang mga boses ng mga taong nagmamalasakit sa akin, mga taong tumutulong sa akin. Lenlen, huwag kang susuko. Ipagpatuloy mo lang, kaya mo yan. Gagaling ka na. Isipin mo lang ang mga magagandang bagay, mga alaala na nagpapasaya sa'yo. Huwag kang matakot. Sisiguruhin ko na mapapagaling kita. Parang bigla akong lumakas nang marinig ko ang sinabi nila. Kaya naman pinilit kong tusukin ang lalamunan ko para talaga maisuka ko ang lahat. Hindi naman nagtagal at natapos din ang pagsusuka ko. Yun naman ang inabutan ni Sir Roger. Manang Betty, Manong Joel, kumusta na po si Lenlen? Huwag na kayong mag-alala. Malapit na siyang gumaling ng tuluyan. Pagod at hinihingal na sinubukan kong tawagin si Manang Betty. Natuwa ako na may boses nang lumalabas sa bibig ko.
Kahit pa nga nangihina pa ako ay hindi ko napigilang mapangiti. Manang Betty? Lenlen, nakakapagsalita ka na ulit. Natanggal na ang ibinara nilang bato sa lalamunan niya. Ginawa nila yun para hindi makalabas ang mga insektong inilagay nila sa loob ng katawan niya. Kahanga-hanga din ang tatag ng katawan niya. Kinaya niyang mabuhay ng matagal. Kung mahina ang katawan niya, baka 3 araw lang hanggang 1 linggo ay bibigay na siya. Salamat naman kung ganun. Manang Betty, tatawag na po ba ako ng ambulansya para sa ospital na po siya magpalakas? Huwag muna. Hayaan na muna natin siyang magpahinga. Hindi pa tapos ang ritual. Kailangan pa nating sunugin ang mga insekto at ang buhok na pinagupit ko kanina. Sa ganung paraan, hindi na bumalik pa ang barang sa kanya. Pero, isa lang ang nasisiguro ko. Sa oras na masunog na ang lahat ng insekto, mararamdaman na nagpabarang ang balik ng ginawa niya. Gawin niyo po kung ano ang dapat. Wala na akong pakailam. Masyado akong nagpakampante kay Elmo. Labis ko siyang pinagkatiwalaan. Hindi ko akalain na ninanakawan na pala niya ako at gusto pa niyang saktan si Manang Betty. Maraming salamat po. Napakaswerte ko po na napasok ako sa inyo bilang kasambahay, Sir Roger. Kung hindi ay baka hindi ko naramdaman na may nagmamahal at may mag-aalala pa pala sa akin. Utang ko po sa inyong 3 ang buhay ko. Huwag ka na munang magsalita. Kailangan mong magpahinga. Nginitian ko sila. Sa totoo lang, nahirapan talaga ako sa nangyari sa akin. Pero naging daan yon para muli akong makaramdam ng tunay na pagmamahal ng para sa pamilya. Ilang oras pa ang lumipas. Gumaan na ang pakiramdam ko, pero nanginginig pa rin ang mga tuhod ko. Kaya inalalayan nila akong magpunta sa likod bahay kung saan nandoon ang puno ng balete. Paglapit namin sa punong yon, biglang humangin ng malamig, kaya napayakap ako sa aking sarili. Ayos ka lang ba? Opo, malamig lang po ang hangin kaya ako napayakap sa sarili ko. Lenlen, lumapit ka sa akin. Sa pag-alalay sa akin ni Sir Roger at Manang Betty, ay nakalapit ako kay Manong Joel. Pagkalapit ko ay iniabot niya sa akin ang isang posporo. Kinuha ko naman yun. Sisindihan mo ang buhok mo at itatapon yon sa mga insekto pagkatapos kong usalin ang huling dasal. Naiintindihan mo ba? Pero masusunog po ba talaga sila kahit basa sila? Mahiwaga talaga ang mundo. Kaya sa maniwala ka man o hindi, magliliyab sa maliit na apoy ang mga insekto kahit pa nga nakababad sila sa likido. Kailangan mo lang maniwala. Doon napawi ang pangamba ko. Kaya nang umusal na ng dasal si Manang Joel, ay inihanda ko na ang sarili ko. Hawak ko sa kaliwang kamay ko ang kahon ng posporo at palito naman sa kanan. Lumipas ang mga minuto at natapos na ngang umusal ng dasal si Manong Joel. Sinenyasan niya ako na sindihan na ang posporo. Yun naman ang ginawa ko. 1, 2 beses bago sumindi ang palito. Nang lumikha na yun ng apoy, ay idinikit ko naman sa buhok kong nagupit na hawak ni Manong Joel. Nang masindihan yun ay basta na lang niyang binitiwan yun. Saktong nalaglag naman sa lalagyan ng mga insekto. Nagulat ako nang bigla na lang lumiyab yun sa pagdampilang ng maliit na apoy. Kasabay nun ay ang biglang pagkulog at kidlat. Pero wala akong nararamdamang takot ng mga oras na yon. Gumaan pa nga ang pakiramdam ko eh. Gagaling na po ba ako? Oo, sa susunod, huwag kang basta-basta kumain ng kung ano-ano. Naku, hindi na po talaga. Baka mga luto na lang po ni Manang Betty ang kakainin ko. Ayoko na pong maulit pa ito. Lenlen, magaling ka na anak ko. Hindi ko na naituloy pa ang mga sasabihin ko dahil bigla na lang nandilim ang paningin ko. Ang huli ko na lang namalayan ay bumagsak ako sa damuhan at ang mga sigaw nila Sir Roger at Manang Betty ang narinig ko. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nawala ng malay. Basta sa pagdilat ng mga mata ko ay nasa ospital na ako. Babango na sana ako, kaya lang nahilo ko, kaya hindi na ako nagtangka pa. Inilibot ko na lang ang tingin ko sa paligid.
Nakita ko si Manang Betty at Manong Joel na nakayuko sa lamesang nasa harapan ng isang maliit na sofa. Doon naman biglang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang amo naming si Sir Roger. Oh, gising ka na pala. Galing ako sa opisina ni Dr. Dumlao. Kinuha ko lang ang mga gamot mo. Maraming salamat po, Sir Roger. Sabi ko nga, kargo kita. Isa pa, parte ka na ng pamilya namin nila Manang Betty. Simula nang magtrabaho ka sa akin. Swerte po ako na napunta ako sa mabait na among kagaya po ninyo. Hindi ka ba nasusungitan sa akin? Napangiwi ako sa tanong ni Sir Roger. Masungit talaga ang unang tingin ko sa kanya. Mukhang nabasa naman ni Sir Roger ang nasa isip ko dahil bigla na lang siyang tumawa. Natulala ako. Sa mahigit na 1 buwan na nakasama ko siya, ngayon ko lang nakita siyang tumawa. Madalas ay seryoso siya. Huwag kang mag-alala. Sanay ako sa ganyang palagay sa akin ng mga tao. Pasensya na po kayo, sir. Wala yun. Ilang araw pa ang lumipas at nakalabas na ako ng ospital. Pero hindi pa rin ako pinapayagang magtrabaho ni Sir Roger. Pinagpapahinga pa rin niya ako. Huwag matigas ang ulo mo. Pag sinabi ni Sir Roger na magpahinga ka, magpahinga ka. Pero parang nahihilo na po ako, Manang Betty. Ang tagal ko na pong nakaratay. Ang bibig mo, huwag kang magsalita ng ganyan. Basta, magpahinga ka na lang muna, kahit ilang araw lang. Wala naman akong nagawa, kaya nagpa siya akong sumunod na lang ng sumunod kay Manang na parang buntot niya. Nang sa ganon hindi ako maiinip. Lumipas pa ang 3 araw. Pinayagan na akong magtrabaho ulit ni Sir Roger. Kagaya ng dati, pinagbutihan ko ang trabaho ko. Pero sa pagkakataong yun, hindi na ako kumakain ng kumakain. Hindi dahil sa takot ako, kung hindi dahil mas magaan na ang pakiramdam ko. Lalo na at pumayat na ako at gumaan na ang timbang. Bumilis na rin ang kilos ko. Hindi na ako madaling hingalin. Hindi na rin ako laging gutom. 5 beses pa rin naman ako kung kumain sa isang araw. Almusal, merienda, tanghalian, merienda ulit sa hapon at hapunan. Kahit pa nga nanonood ako ng K-drama, hindi na ako nagmi-midnight snack. Isang hapon ng Biyernes, may narinig akong nag-doorbell. Ako na sana ang lalabas para tignan kung sino yon, pero pinigilan ako ni Manang. Magpahinga ka na lang dyan, ako na ang titingin. Sige po. Binuksan ko na lang ang cellphone ko at naupo sa upuan. Manonood na lang ako ng K-drama. Hindi nagtagal ay narinig ko ang malakas na sigaw ni Manang Betty. Natatarantang tumayo ako at lumabas ng bahay. Nakita kong nakahiga sa simento si Manang at nakaibabaw sa kanya si Elmo. Nabigla ako nang makitang sinasakal siya. Kaagad akong naghanap ng pwede kong ipamalo. Nataon naman na nakakita ko ng walis tingting na nakasandal sa gilid. Mabilis ko yung kinuha at patakbong lumapit sa kanila habang sumisigaw. Hoy! Bitawan mo si Manang Betty! Huwag kang makialam dito! Hindi ko siya pinakinggan. Lumapit pa rin ako at malakas siyang hinataw ng walis tingting sa likod. Magkaganon pa man, hindi pa rin niya binitiwan si Manang Betty. Kaya paulit-ulit kong ginawa yun. Nang walang epekto ay doon ko lang naisipang ibaligtad ang walis tingting. At saka buong puwersa kong ipinalo yun sa ulo niya. Doon na lang niya binitiwan si Manang Betty. Napatumba pa siya, kaya itinulak ko siya para maalis siya sa ibabaw ni Manang Betty. Yun ang eksenang inabutan ni Sir Roger. Galit na galit ang ekspresyon niya. Nagulat ako nang maglabas siya ng baril. Elmo, bakit nanggugulo ka pa rin? Binigyan na kita ng pera. Hindi ka pa ba kontento? Hindi! Magagamot ba ng pera nangyari sa akin? Doon ko lang napansin na butas-butas ang balat niya sa braso. Napatakip pa ako sa bibig ko dahil sa pagkakabigla. At anong kinalaman ni Manang Betty sa nangyari sa'yo? Ibinalik nila ang barang sa akin. Hindi mo ba nakikita? Kasalanan mo naman ang lahat. Tama lang na maramdaman mo ang sakit na ipinaranas mo kay Lenlen. Si Lenlen na wala namang ginawang masama sa'yo. Kasalanan ko ba ng tanga siya? Kasalanan ko bang patay gutom siya at pati pagkain dapat kay Manang Betty? Kinain niya. Kasalanan niya yun. Umalis ka na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko napapatay si Manang Betty.
Nagulat kaming lahat nang bigla na lang siyang maglabas ng kutsilyo mula sa likuran niya. Nanlaki pa ang mga mata ko nang bigla na lang siyang tumakbo pasugod sa amin ni Manang Betty. Niyakap ko si Manang. Gusto ko siyang protektahan. Malaki ang utang na loob ko sa kanila eh. Hindi ko hahayaang saktan niya si Manang Betty. Nasa ganoong pag-iisip ako nang bigla na lang akong makarinig ng putok ng baril. Kasunod nun ay ang malakas na pagsigaw ni Elmo. Ang sakit! Hayop talaga kayo! Papatayin ko kayong lahat! Paglingon ko kay Elmo, nakaluhod na siya at tinatangkang tumayo. Ngunit hindi pa man siya nakakatayo, may pulis nang dumating. Kaagad siyang nilapitan at pinusasan. Doon lang lumapit sa amin si Sir Roger. Yumuko siya at tinulungan akong maitayo si Manang Betty. Ayos lang po ba kayo, Manang? Ayos lang ako, sir. Mabuti at may mga pulis na dumating. Kung hindi ay makukonsensya ako kapag napatay mo siya. Nakita ko sa may bintana na nasa harap siya ng bahay kaya naman tumawag na ako ng pulis. At pagbaba ko nga, nakita ko na nasa loob na siya ng bakuran. Ang galing nyo naman po, Sir Roger. Napangiti ako. Hindi lang pala mabait si Sir Roger. Matalino rin siya. Aminado ko na hinusgahan ko siya noon dahil sa pagiging seryoso niya. Naputol ang pag-uusap naming tatlo nang lumapit ang isang pulis sa amin at inimbitahan si Sir Roger sa istasyon ng pulis para magbigay ng statement at formal na maghain ng kaso. Lenlen, ikaw na muna ang bahala kay Manang Betty ha? Sisiguraduhin kung hindi niya na tayo magugulo pa. Sige po, sir. Salamat po. Mag-iingat po kayo. Kalmado ka lang ha, kahit na anong mangyari. Opo, Manang. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko naman po ang sarili ko eh. Isa pa, ayoko na rin palakihin pa ang gulo. Baka kung ano na naman ang maisipan ni Elmo. Naaawa ako sa kanya, pero hindi na tama ang ginawa niya. Hindi ko lang lubos maisip na kaya niya akong patayin. Noon ay iniisip ko na gusto niya lang akong mahirapan. Huwag po kayong mag-alala, Manang Betty. Magiging maayos din po ang lahat. Pangako ko po yan. Lumipas pa ang mga araw. Tahimik at payapa na kami. Nakulong na si Elmo at nahatulan ng 5 taong pagkakakulong. Pero ilang araw lang, binawian na rin siya ng buhay. Hindi namin alam kung ano bang nangyari sa kanya sa loob ng kulungan. Sa ngayon ay masaya na kami. Madalas na ring nakikipagbiruan sa amin si Sir Roger. Pamilya na talaga ang trato niya sa amin. Maligayang kaarawan, Lenlen. Salamat po. Kunin mo to. Ano po ito? Regalo ko sa'yo. Para po sa akin? Ako rin, may regalo ko sa'yo. Kinuha ko ang iniabot sa akin ni Sir Roger na envelope. Ganon din ang regalo sa akin ni Manang Betty. Pero ang labis na nakapagpasaya sa akin ay ang maglabas ng cake si Manang Betty. Hindi ko napigilan ng sarili kong maiyak. Nag-aalala namang sinaluhan nila ako. Pero bahagya akong napatawa. Pasensya na po kung emosyonal ako May nasabi ba kami sa'yo na hindi mo gusto? Hindi mo ba gusto ang flavor ng cake na ginawa ko? Naku, hindi po sa ganon. Masaya lang po talaga ako. Sobra. Buong buhay ko po kasi. Ngayon lang po ako nagkaroon ng cake sa birthday ko. Huwag kang mag-alala. Tuwing birthday mo, merong cake. Di ba, Manang Betty? Abay, oo naman. Ako ang bahalang mag-bake ng cake mo. Sa 10 taong nagtatrabaho ko sa kanya, hindi kailanman pumasok sa isipan ko ang mag-resign. Wala na rin naman akong pamilyang babalikan eh. Tanging sila lang ni Manang Betty ang meron ako, Miss Winnie. Hindi na rin po ako matakaw ngayon. Talagang pinipigilan ko na po ang sarili ko na kumain ng sobra. Sa nangyari sa akin na aksidenteng nabarang ay marami akong natutunan sa buhay. Doon ko rin napatunayan na hindi basehan ang pagiging magkadugo para masabing pamilya kayo. Dahil ang totoong pamilya ay nasa puso. Ang pamilya ay ang mga taong mamahalin, aalagaan at tatanggapin ka kahit na ang mga kapintasan mo. Malaki ang pasasalamat ko sa Diyos sa pagbibigay sa akin ng bagong pamilya na hindi ako iiwan. Hanggang dito na lamang po at hangad ko ang paglago ng inyong channel. Ang inyong masugid na tagapakinig,
Lenlen. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ito nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Yarha Place, kay Wilma Magbanwa, kay Maribel Balabag, kay Josephine Marcaida, kay Ana Helwa. Hello din po kay Vanessa Barbasa, kay Marvin Sebok, kay Lisel Tutor, kay Jocelyn Alik, kay Ma'am Lucy San Jose, kay Ma'am Cresilda Sotil, kay Maika Realesa, kay Emilita, kay Rubilin Ineria. Shoutout din po kay Priscilla Arendela, kay Janet Castillo from Saudi Arabia, kay Lady Dam, kay Mary Chris Clemente, kay Jesus Alegre from Bulacan, kay Marinel Morauda. Hello din po kay Alma Sembrano, kay Josie Aniban, kay Ma'am Myla Abangan, kay Ma'am Rose Ann Romasanta, kay Arvid Shane Hyberg Channel, kay July Kumilang, kay Janice Jane Biscocho, Sarah Jane Dewan, Edlin Castro, at kay Janice Jane Pastrana. Sabay-sabay po silang nakikinig sa kanilang trabaho sa accounting department. Salamat po sa inyo dyan and happy listening! Shoutout din po kay Nicole Dulin, kay Christina Joy Tinga, kay Elise Padilla, kay Light Gutierrez, kay Crisely Ram, kay Ramil Madrona at sa Feliciano family. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan nyo pa rin po sana ang mga susunod nating upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para mabilis nyo itong makita. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal po natin ay maka 100k subscribers naman po tayo. Kaya hihingin ko po ang tulong nyo. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.